Habang nagpupuli tayo sa Panginoon ay nakabukas ang pintuan ng langit. Amen! Hallelujah! Amen. At alam na, alam natin na tinanggap ng Panginoon yung ating pagsamba ngayong gabi. Gusto kong sabi ko ito mamaya na siya mag-share ng tithes. Kasi ito yung conviction sa akin na after ng worship ay Word of God. Amen. Ang ating tithes ay after na lamang ng Word. At ngayon gabi po ang ating pag-aaral. Bless po ako kasi hindi ko sinabi kung ano yung aking topic. At nabibless ako kasi yung mga kinagta po natin ay tamang-tama lang yun sa aking topic. Amen. Thank you, Lord. Kaya kapag po tayo ay sama-sama nanalangin, ay kumikilos po ang banal na Espiritu, pinagkakaisa na tayo. Amen. At ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi is new heart. Heart transplant. Actually, may ginawa na po ako na topic, pero paulit-ulit na nagrarema sa puso ko itong new heart. Sabi ko, bakit kaya new heart? Ay ito yung topic natin doon sa anniversary namin. Haifa. Amen? So, nabasa po natin kanina doon sa Ezekiel ang patungkol sa new heart. Ezekiel 36 verse 25 to 27. At ito pong ating pag-aaralan is a process of purification. Purify po tayo ng Panginoon. Amen. Ang ibig pong sabihin ng purification, ibig po sabihin ay being made pure or clean again. O kaya naman, sabi niya pa rito, become holy, para daw maging holy tayo. Process of removing contaminant, impurities, or undesirable element from something to make it pure or clean. So, yun daw po ang ibig sabihin ng purification. So, paano ba tayo mag-purify? Of course, kailangan natin ng new heart. Amen? Kasi kung wala tayong new heart, hindi magkakaroon ng, hindi po tayo magiging malinis. Hindi tayo magiging holy. Bakit? Sabi ko dito, bakit kailangan natin ng pure heart? Or, why we need heart transplant? Kailangan pala natin ng heart transplant. Amen? Nag-research po ako, sabi ko doon sa... Nasaan na yung aking no. Sabi ko dito, meron po, sa medisina po, sa medicine, a heart transplant is a surgical process. Is a surgical procedure in which a failing heart is replaced with a healthier donor heart. So sabi doon, kapag daw po ang ating puso ay failing, kailangan daw i-replace, palitan ng healthier heart. At kailangan natin na mayroong magdodonate. Di ba? Kapag ang puso natin ay may problema, lalo na kapag matindi na ang problema ng puso. Kailangan ng heart transplant. Amen? Sabi niya po dito, it is typically performed on patients with end-stage heart failure when other treatment have not been effective. Kung minsan kapag may heart failure, may mga ginagawa ang mga doktor para madugsungan ang buhay ng isang tao, di ba? Meron po silang ginagawa ng mga ibang treatment. Pero kapag ang puso ay talaga namang failure na, kailangan ng operasyon. Amen? At baka sa atin ngayong gabi ay merong kailangan ng operasyon. Operahan ang ating puso, kailangan ng operasyon ng ating puso. Kasi hindi porket tayo po ay Kristiyano na, kung minsan, kailangan pa rin natin ng bagong puso. At kailangan talaga natin ng bagong puso. Amen? So mag-uumpisa po ako doon, sabi ko dito, key points about heart transplant. Dito muna tayo sa medisina. Ito daw po yung mga key point para po sa heart transplant na kakailanganin natin. Ang una, indication. Sabi na dito, heart transplant are usually reserved for individuals
individual whose heart condition has not improved with medication and other surgeries. Yun daw po, kailangan daw po natin na kapag daw walang improvement yung heart condition natin, hindi nakukuha sa gamot o ibang mga surgeries, kailangan na talagang palitan ang ating puso. Meron kaya ngayon dito papalitan ng puso? Meron kaya kailangan ng heart transplant? I believe meron kasi hindi naman aksidente na ito yung ating topic, pati yung mga song na kinanta natin. Pangalawa, meron daw pong procedure na kailangan gawin sa heart transplant, sa pag-transfer ng puso. Sabi dito, the surgery involved in removing the diseased heart and replacing it with donor heart. So, kailangan daw tanggalin yung puso na may problema. Amen? At ilagay yung bagong puso. Next, sabi na sa number 3, risk and recovery. So, pagkatapos daw po na maoperahan, pagkatapos daw po na mapalitan yung puso, ay meron daw risk at kailangan mag-recover. Sabi niya dito, as with major surgery, there are risks involved and recovery can take time requiring careful monitoring and follow-up and care. So, pagkatapos ng heart transplant, ay meron pong risk. Risky po siya. Kailangan bantayan habang nagre-recover yung puso. Bakit? Dahil prone siya sa mga bakterya. Prone siya sa komplikasyon. Diba? Sa mga kapag mali yung nainom na gamot, diba? Kapag nagkaroon ng, dahil ang puso ay open heart, diba? Napakadelikado. At napakarami ng bakterya. Ano kaya mga bakterya yon? At ganun din po ang tao. Pagkatapos natin maoperahan, ay prone po tayo sa mga bakterya at infeksyon. Napakaraming mga infeksyon. Si Lucifer, kaya siya bumagsak. Bakit? Dahil sa pride. Diba? Si Lucifer po, ang problema kay Lucifer, gusto niyang kuhanin ang glory ng Lord. Kasi mayabang siya. Wow, worship leader ako. Grabe ako mag-worship, diba? Talagang siguro umaangat yung mga kapag nag-worship siya, diba? So nagkaroon po siya ng pride sa puso. Yun ang kasalanan ni Lucifer. Yung pride. Kaya iwasan natin yun. Kaya ganon din po tayo after na maoperahan, di ba? After natin tanggapin si Jesus Christ as Lord and Savior, medyo nagiging mayabang tayo, lalo na kapag naging leader tayo, di ba? Kaya yun ang lagi mong warning sa mga leader, yun pong pride. Okay, bago po tayo magpatuloy dun sa new heart, dito muna tayo. Bakit kailangan natin ng heart transplant? Sabi po dito, number 1, kuya, pakisuyo nga po. Bago tayo magbasa muna tayo doon sa Ezekiel. Sabi niya, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my law. Father God, maraming salamat po sa gabi ito, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na kami naniniwala na Ikaw ay kasama namin, Ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Dahil sabi mo nga, authority, gather together in your name, you are in the midst of us. Salamat po, Panginoon, Lord, na nakasama ka namin sa aming pagpupuri at pagsama sa inyo. Salamat po sa banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang naglilid sa amin, na siyang magtuturo sa amin ngayong gabi, Panginoon. Anoint po, Panginoon, Lord, ang tenga ng bawat isa na makikinig ngayong gabi. Ganon din po ang aming mga labi na siyang magpapahayag ng iyong salita. At dalayan po, Panginoon, sino man, O Diyos, ang merong mga heart problem, Panginoon, mga stony heart, Panginoon, O God. Hindi po lalabas ngayong gabi, Panginoon, nang wala kang ginagawang himala sa bawat isa. Kaya maraming salamat. Alam mo, Panginoon, na
ipinrepair mo na po ang puso ng bawat isa bago pa ba sila pumunta sa lugar na ito. Samahan mo po kami, simula sa umpisa hanggang sa kami matapos sa inyong binabalik at lahat ng papuri, pasasalamat at pagkakila in Jesus' name. Amen. Sasabi ko dito, bakit daw kailangan natin ng heart transplant? Kailangan natin ng heart transplant kasi sabi niya sa number 1, sabi niya, man's heart, ito sabi nun, man's heart is deceitful above all things. Diba? Sabi niya doon, deceitful daw ang ating puso. Sabi niya po sa Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Sabi niya. Sino raw ba ang makakaunawa sa puso ng tao? Ano yung deceitful? Mapanlin lang. Mapamilin lang. Di ba kagaya mamandaraya? Di ba si Jacob? Supplanter. Di ba? So sabi ko dito, sino daw ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Hallelujah. Kaya pala kailangan natin ng heart transplant kasi yung puso ay wala na lunas yung kabulukan. Amen? Sabi sa number 2, man's heart is desperately wicked. Hallelujah. Wicked daw pala yung puso natin. Bakit sinabi doon na wicked ang ating puso? Sabi sa Mark 7 verse 21 to 23, for it is diba, ang sabi mo doon ay sa puso daw nang gagaling. Ang lahat, sabi niya, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipan na nag-uudyok sa kanya upang makiapid. Sa puso daw nang gagaling. Diba, yun ang nag-uudyok sa ating isip. Para tayo daw ay makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Diba? Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Grabe grabe yung dumi ng puso ng tao. Nandun daw, sa puso daw nagsisimula. Kaya sabi dito, man's heart is desperately wicked. Kaya pala kailangan natin ng heart transplant. Di ba? Merong mga Kristiyano na, pero mga ganito pa rin, di ba? Ikiniklaim na Kristiyano sila, pero mga ganito pa rin po yung pamumuhay. Amen. Number 3, sabi niya doon, man's heart is unknowable. Wala daw po nakakaunawa. Man cannot know his own heart. Hindi raw natin nakikilala yung sarili nating puso. Amen? Kilala ba natin sarili nating puso? Yun ang sinabi, hindi raw natin nakikilala ang sarili nating puso. Man tries to understand himself by psychology or philosophy, but it is in vain. Man must have divine help. Kaya need natin ng new heart. Di ba? Kailangan natin ng bagong puso. Kailangan ipaupira natin ang ating puso sa Panginoon. Amen? At noon pong tinanggap natin ang Panginoong Jesus, binigyan niya na tayo ng bagong puso. Amen. Di ba? Sabi doon sa 2 Corinthians 5:17, if you are in Christ, we are new creation. Sabi niya, bago na lang tayong nilalang. Doon ang umpisa. Nung tinanggap natin ang Panginoon, doon ang
nag-umpisa na i-cure yung ating wicked heart, di ba? Inumpisahan na uminom tayo ng gamot kasi nung tayo ay hindi pa Kristiyano, ang puso natin madumi na, may sakit na. Amen? Grabe ang sakit ng puso natin noong tayo ay hindi pa natin tinatanggap ang Panginoon. As in, hindi tayo kasi natatakot dahil wala pa sa atin ang banal na espiritu, wala pa namumumpik sa atin. Di ba? Kaya noon, mga chismosa tayo, nagtotongkit tayo, nagsusugal tayo, nangangapit bahay, di ba? Nangangalunya, lahat ng klase wicked. Dahil hindi pa natin kilala ang Panginoon. Nung nakilala natin ang Panginoon, unti-unti na nakikure yung sakit natin. Di ba? Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng Biblia. Tinuturuan tayo ng Biblia kung ano yung mga kasalanan na kailangan natin iwasan at iwanan. Di ba? Sabi sa Book of Peter, sabi niya, resist the devil and the devil will flee from you. Hindi mo makukuha lang yan doon sa Jesus name, cancel. No! Ang kasalanan ay iniiwanan. Hindi magkakaroon ng cure ang ating puso kung hindi natin iiwanan ang kasalanan na pinapamuhayan natin. We are new creation. Nakikita pa ba sa atin yung pagiging chismosa? Nakikita pa ba sa atin tumataya tayo ng loto? Ang pagtaya ng loto sa mga hindi nakakakilala sa Lord kasi sugal yun. May mga nagtotongit pa ba sa atin? Wala na, di ba? Binabago tayo ng Panginoon. Pero meron pa rin na kailangan ng operasyon. Yung mga matitindi yung sugat, bunga ng mga pinagdaanan nung sila ay ikinunsig pa lang ng kanilang nanay, ipinanganak, hanggang sa sila'y lumaki. Doon nakukuha yung matinding pain ng puso. Kaya kung minsan, mapapansin natin yung mga tao na maraming pain sa puso kasi the way na sila'y magsalita. Konting salita lang nakakasakit sila. Kahit mga Kristiyano na. Amen? Kasi meron mga Kristiyano na hindi pa natututo magpatawad. Andun pa rin yung pain kasi. Alam mo yung, hindi ako pupunta sa church kasi makikita ko lang si ganito. Di ba? Pinatawad ko na siya kaya lang ayaw ko siyang makita. Ibig sabihin, hindi pa yung pagpapatawad. Kapag pinatawad mo na yung isang tao, di ba? Love your enemy, kagaya ng iyong sarili. Kapag ang iyong kaaway ay kaya mo nang mahalin, na kagaya ng sarili mo, nagpatawad ka na. Wala nang kasi. Di ba? Pure na. So sabi mo dito, after heart transplant, sabi niya, after heart transplant, heart becomes soft and teachable. Hallelujah. Pagkatapos daw, na ma-transplant yung puso natin, pagkatapos na maoperahan, mabigyan tayo ng bagong puso, sabi po doon, sa verse 26, I will give you a new heart, di ba? And put a new spirit in you. Sabi niya, di ba? Nung inoperahan tayo, nung inoperahan yung puso, tinanggal yung puso natin. Anong tinanggal sa puso natin? Yun, tinanggal yung pusong bato. Di ba may kanta? Pusong bato, di ba? Ano yung napapalit doon sa puso na yon? Tinanggal yung heart of stone. Ano ang ipinalit doon? Heart of flesh. Kaya sabi doon, heart becomes soft and teachable. Naging malambot na yung puso natin at ano na tayo, nagpapaturo na tayo, di ba? Dati kahit hindi tayo Kristiyano, ayaw natin magpaturo. Kapag tinuturuan tayo, ayaw ko na yan. Pastoral ko na yan. Di ba? Pag ikinukorek tayo, pastoral ko na yan. Pero nung nagkaroon ng heart transplant, di ba? Naging malambot na yung puso natin kasi heart of flesh na tayo. Hindi na heart of stone. Naging teachable na tayo kasi may mga natututunan na tayo. Amen? May natututunan ba tayo? Amen. Aba, pag wala kayong natutunan, ay gabi-gabi tayo nag-discipleship. Gabi-gabi tayo nag-devotion. May discipleship na
ng Sunday, may discipleship na ng Thursday, meron pang School of Workers, meron pang WISN. Ewan ko na lamang kung hindi pa matanggal yung heart of stone natin. Amen? May devotions pa. Nabibless ako kasi nag-i-improve na, nagkakaroon na ng transformation. Pero syempre, ang paggaling ng puso, pagkatapos ng operahan, ay liat-liat. Hindi pagka ikaw ay inoperahan ka agad, instant na magaling na kaagad, after 1 week magaling na. No. Lalo na kapag ka-open surgery. At yun ang ginawa sa atin ng Panginoon. In-open surgery tayo. Kasi imagine mo yung sabi doon, heart of stone ang tinanggal sa atin. Hallelujah. Grabe, di ba? Sabi doon sa anniversary ng HYPA, ang kanilang topic ay new heart. Pero ang tinamil doon ay send me. Why? Kasi pag bagong puso ka na, natural, here I am, Lord. May bagong puso na tayo eh. Hanggat ang ating puso ay heart of stone, hindi tayo kikilos. Why? Wala tayong compassion sa mga unbeliever. Wala tayong pakialam sa kanila. Kahit makita natin sila dyan, pag kayo ba nakakakita kayo ng mga pulubi dyan sa daan, anong nararamdaman nyo? Nagre-release ba kayo ng prayer? Dapat mag-release tayo ng Lord, kaawaan po ang tao ito, Panginoon, hindi ko alam kung paano ko siya sisira ng Word of God, but Lord, you are a powerful God. You are a mighty God. Lord, ikaw po kikilos sa taong ito. Abutin mo siya. Dahil ikaw po ay makapangyarihan. Diba? Guro, hindi kayo nagre-release ng prayer kasi stony heart pa kayo. Dapat ngayon na pagkatas natin marinig yung heart transplant, ay maging hingi natin sa Panginoon na maging heart of flesh na tayo para magkaroon tayo ng compassion sa mga unbeliever. Diba? Para tayo ay humayo na. Aba, ang tagal na natin nagpe-pray. Ilang year na tayo nagpe-pray ng 2-in-1. Kumusta na yung mga pinagpe-pray natin ng 2-in-1? Kailangan na siguro natin maging heart of flesh. Magkaroon na tayo ng awa. Hindi natin alam, di ba? Alam niyo, pagka nagbubukas ako ng Facebook, nakikita ko, ang babata pang mga namamatay. Ang tanong, Lord, ito kayang taong ito yung tumanggap sa iyo. Di ba? Kaya, I pray na ngayong gabi, paglabas natin dito, bago na yung puso natin. Amen. Nagkaroon na tayo ng transplant heart. Naging heart of flesh na tayo. Araw-araw lagi natin ito, Lord, bigyan mo po ako ng heart of flesh. Amen. Alisin mo po, kasi inoperahan mo na po ako, Panginoon, ang ikaw ay ninanggap ko bilang Panginoon tagapagligtas. Amen? Amen. So sabi ko sa Lucas 8:10, you have been given a teachable heart to perceive the secret, hidden mysteries of God's kingdom realm. Grabe, ano sabi niya? Pagkatapos daw natin magkaroon ng soft and teachable heart, sabi niya, mape-perceive na daw natin yung mga sikreto, yung mga hidden na mysteries ng Panginoon, mysteries ng God's kingdom. Ano kaya yung mga mystery na yun ng God's kingdom? Sige sa atin natin, Lord, ano po kaya yung tinatago mo doon sa iyong kaharian? Gusto kong malaman, Panginoon. Yung mga secret hidden mo na mystery, Panginoon, gusto ko rin malaman. Amen? Ano po ang puso ng Panginoon? Ang puso ng Panginoon ay maligtas ang lahat ng tao. Kapag nakikita ng Panginoon na ang tao ay nagkakasala, especially yung mga taong tumanggap na sa Kanya, patuloy natin siyang ipinapako doon sa cross. Nagtagumpay na siya doon eh. Pero sa bawat pagkakasala natin, patuloy natin siyang ipinapako. Amen? Kaya hingin natin sa Panginoon, tulungan mo po talaga ako. Nung minsan na nagkwentuhan kami ni Sister Del, sabi ko sa kanya, alam mo, meron akong mga personal na battle sa buhay. Hindi madali, hindi po madali yung tatayo ka dito. Magagawa ka ng ano, kasi ikaw yung unang kinakatabi mo ng Panginoon kapag gumawa ka ng iyong preaching. Diba? At sabi ko, meron akong mga personal na battle sa Panginoon na araw-araw ay nilulunod ko, Lord, bigyan mo pa ako ng heart of flesh.
flesh kasi hindi ko na nararamdaman na pag nagpe-pray ako, umiiyak ako. Parang ang prayer ko ay bubbling word na lamang. Parang wala ng power. Bakit? Kasi yung time ko, inuubos ko sa mundong ito sa pagtatrabaho. Iyon ang lagi kong iniiyak sa Panginoon. Mahirap maging single mother, lalo na 3 anak mo, di ba? At ang hinihingi ko talaga sa Panginoon, Lord, tulungan mo po ako na magkaroon ako ng mas maraming oras sa inyo. Kasi marami, kanina nung nagpe-pray ako, Lord, gamitin mo akong maitili dito sa Tel Aviv. Amen. Napakarami, Panginoon, ng mga tao kailangan abutin dito. Ang problema, Lord, yung time ko. Gusto ko magkaroon ng time. At simula nung ako ma-born again, iisa lamang po ang desire ng aking puso. Ang mag-full time ako sa ministry. Amen. Yung po ang desire ng puso ko. Sabi ko, I know, Father God, pagkakaloob mo ito sa akin. In God's timing. Isaiah Amen. 16:22. Gusto ko talaga ng full time ako sa Panginoon dahil gusto kong patuloy na lumawak ang kaharian ng Panginoon. Tayo ang gagamitin ng Diyos. Sino ba gagamitin ng Lord? Alam nga naman mga unbeliever, sabi doon, kapag ka daw hindi nagpure ang tao, sino daw magpupure? Ang utosan ng Panginoon. Bato. Hallelujah, mga bato daw! Kaya kapag ako nagpe-pray dito, Lord, lagi na lang kasama namin ng mga upuan. Mga upuan na walang laman, Lord, nakakalungkot, nahihiya ako sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po ako na bawat upuan na ito, hindi aksidente na marami tayong upuan dito. Yun ay ipinadala ng Lord dahil nakita niya na kaagad kung ilan ang tao ang magiging. Kasi yun ang vision ko. Kung ilan yung upuan na pinadala dito, yun ang vision ko. Nung bago pa lang ako inilagay dito bilang pastora. Pero syempre hindi madali. Kung hindi niyo ako tutulungan, mag-isa lang ako. Hindi talaga. Kaya tayo ay, this is the time. Diba ang team natin? Arise and shine. So this is the time, mag-arise tayo. So kaya sabi ko kay Ate Nona, tulungan mo ko. Humayo tayo. Every Saturday. Kapag ka mayroong mga anniversary, pumunta tayo doon sa mga anniversary. Tuturuan kita, sabi ko sa kanya. Kasi humihingi ako sa Panginoon ng katulong ko, katuwang ko. Kasi kapag pupunta ka sa Bible study, dapat meron kang kasama na may nag-i-intercede. Kasi ang mga kalaban natin, yung mga unbeliever, maraming mga espiritu yan, di ba? Kaya dapat, ang turo sa amin, nung nag-aral kami kay Pastor Ferdy, 4. Dapat 4. Pang-5 yung tuturuan mo, yung i-evangelize mo. Para matatag ka, di ba? Sabi ko, lagi na lang ako nag-iisa doon, bigyan mo naman ako ng katuwang. Hindi na yung asawa, kundi yung makakatuwang ko sa ministry. Because there are times na nanghihina ka, wala man lang yayakap sa'yo, wala man lang magtatayo sa'yo, wala man lamang hihipo sa balikat mo. Pastora, stand up. Nakagaya ni Hur, o kagaya ni Joshua. Di ba? Magpalakasan po tayo, magpanalanginan po tayo. Kaya ngayon, meron na po tayong bagong puso dahil naoperahan na tayo. Kaya ang puso natin ay heart of flesh na. Hingi natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo po ako na gamitin mo po ako sa mga Pilipino dito. Kung sino yung marunong mag-Hebrew, Lord, gamitin mo ko sa mga Israelita. Amen? Yun ang problema ko, dapat nag-aaral ako ng Hebrew. Ipaghamit natin ang buhay natin sa Diyos kasi pag umarap tayo sa Panginoon, tatanungin tayo anong ginawa mo doon sa lupa. Abay Lord, ako worship leader, hindi ako lumanta doon. Hindi yun ang tatanungin ng Lord. Ilan ang nadala mo sa aking kaharian? Kaya I pray na bago dumating ang ating anniversary ulit, ay meron na tayong dinidisciple. Huwag nang dalawa. Isa na lang, isa. Kung ilan tayo sa bawat isa, di multiply na yun, di ba? Mapupuno na. Hindi natin kaya, Lord, di ko kaya talaga, mag-pray na lang ako talaga, Lord. Lord, send somebody na mag-share sa kanya ng Word of God. Di ba, araw-araw, iluhod natin sa Panginoon yung tao na yun, banggitin natin yung tao na yun.
Sabi ni Pastor Alan, yung aking dalawang kaibigan hanggang ngayon, hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Ang tagal na daw niya na pinagpe-pray. May timing si Lord. Alam niyo, unang-unang tinitingnan ng Panginoon tayo na nananalangin. Ready na ba tayo? Kaya ang prayer ko, Lord, prepare me sa gagawin mong revival dito sa Wing Tel Aviv. Kasi kung ako mismo ay hindi naka-ready sa gagawin ng Panginoon na revival, hindi talaga mangyayari ang revival. So tayo muna, ang makaranas ng revival, ma-revive muna tayo. At ngayong gabi, hingin natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng heart transplant. Nabigyan niya tayo talaga ng bagong puso, a heart of flesh. Amen? Number 2, sabi niya po rito sa number 2, heart is renewed. Pagkatapos daw ng transplant, pagkatapos ng maoperahan, di ba renew na yung puso natin? Bago na. Kumbaga pagka, di ba, meron mga nangungutang, pwede ba mag-renew ng utang? Ganun daw ang ating puso, sabi niya. Ezekiel 36:27, and I will put my spirit in you and move you. Sabi niya, to follow my decree. Bakit ilirin niyo ang ating puso? Para daw to follow my decree, sabi niya. Pero may paalala ang Panginoon dahil nga bago mapila tayo, may paalala ang Panginoon. Be careful to keep my law. Diba? Bago mapila ang puso natin, syempre, ano pa yan? Harmful pa yan sa mga bakterya. Sabi niya, be careful. Yung mga law ng Panginoon, huwag natin kakalimutan. Mga paalala ng Panginoon sa atin. Amen? Kanina nagkukwentuhan kami ni Kuya Edison, sabi niya, nagkukwento siya kay Pastor Alan kung ano yung nangyayari dito sa Wing Tel Aviv at natutuwa si Pastor Alan. Sabi ko kay Kuya Edison, kung hindi natin, ano pinag-aralan natin kagabi? Practice. Diba? Kung hindi natin ipapractice, hindi tayo matututo. Diba? Ngayon, pagka nag-devotion tayo, 1 hour lang ha, pagka ano sasabihin, natuwa ko kay Ate Dana, late na muna tayo nag-start eh. Kaya pag ako nagtuturo din, 9:30 tayo nag-start ha, matatapos ako 10:30. Diba? Na ipapractice natin. Kasi kung hindi natin ipapractice, wala tayong disiplina sa sarili. Diba? Hindi pa tapos eh. Tatapusin ko to in 2 hours. Kaya kailangan gamitin natin yung practice. Be careful. Sabi niya doon. Kasi rin yun na yung puso natin. Ingatan natin yung puso natin. Amen. Amen? Sabi, okay. Sabi sa 2 Corinthians 4:16, so we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. Day by day, nare-renew tayo. Amen? Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanya. Amen? Dapat tayo ay worshiper ng Panginoon. Worshipper tayo dito, worship leader, pagkatapos hindi tayo worshiper. Ano yun? Kailangan worshiper tayo. At sabi doon, tayo ay nire-renew ng Panginoon day by day. Ang sarap noon, ano? Day by day, nare-renew tayo. Hallelujah. Di ba pagka meron sa umaga, meron tayong devotion, napapaalalahanan tayo ng Panginoon. Di ba? Yung mga maling desisyon natin, yung mga maling ginagawa natin. Kagaya ng ano, dati, syempre sobrang init, di ba? Napakainit talaga ngayon. Sabi ko, lalong makakakita sa akin, short ako. Pero short ko hanggang dito sa tuhod. Kaya lang, marami siyang mga parang butas-butas kasi marami akong napulot na short. Kaya sabi ko, Ate Mabel, Di Mabel, bigay ko na nga sa iyo, ipadala mo sa Pilipinas. Marami akong napulot na short na hanggang dito, mga bago pa siya, mga American Eagle. Pero meron siya mga, hindi naman butas eh, kaya madulis tingnan. One day, isinuot ko, kinunbit ako naman ng Espiritu. Pastora ka, ganyan yung suot mo, di ba? Siyempre, kilala na ako dito ng pastora, kahit yung mga nakakasakay ko sa bus. Pagka may nakasakay ako, binabada ko, ay, kasi pastora, kumusta? Tapos naisip ko, no? Pastora ako, tapos
ko sa kanya, hindi ko sinabi sa'yo, burahin mo. Ang sabi ko sa'yo, ipag-pray mo, ask the Lord kung nalulugod siya doon sa ipinost mo. Diba? Kasi mahirap kung ako magsasakit, burahin mo yan. Baka sabi si Pastora, sobrang higpit naman. It's better ipag-pray mo kasi kukunbi ka ng banal na espiritu kasi ang banal na espiritu nasa iyo na. Kaya bago tayo mag-post sa Facebook, ask the Lord, Lord, malulugod ka po ba kung ito yung aking ipopost? Sabi saan ba yun? Sa Romans, do not conform. Anong kasunod? Of this world, but be transformed by renewing our mind. So wag daw tayo makipag-confirm sa mundong ito. Porket nag-TikTok si gano'n, na gano'n ang ginagawa, gagawin mo rin. Dahil sasabihin mo, kasi gano'n ang ginawa niya. No! Do not conform. Huwag ka makisali. Huwag ka makigaya sa ginagawa nila. Ikaw bilang isang Kristiyano, makita sa iyo ang pagiging Kristiyano mo. Amen? Diba? Ano ibig sabihin ng Kristiyano? Christ is... So, kung Christ is in me, makita sa atin yung pagiging Kristiyano natin sa loob man ng church o sa labas man ng church. Amen? Kaya sabi nung kanina, sa number 1, sabi niya, nire-renew tayo ng Panginoon day by day. Kasi meron tayong spirit of discernment na di-discern natin. Meron tayong conviction. Nararamdaman natin kapag hindi kalooban ng Panginoon ang ginagawa natin. Kinukonvict tayo ng banal na espiritu. Diba? Yun nga lang, okay naman yung shirt eh. Hanggang dito naman sa tuhod. Okay naman siya. Pero kininvict talaga ako ng Panginoon. At yung kanyang, yung style niya, hindi naman kita ang balat. Mga parang ano lang siya, design lang siya na, ano tawag doon, yung business. Alam niyo business? Di ba? Yung parang sira-sira. Pero, hindi siya kita yung balat. Pero kinonvict pa rin ako ng Panginoon. Ang dami kong short, dahil galing sa mga amo ko, sabi ko, Lord, dito ko na lang susunod sa loob ng bahay. Paglalabas ako, dito ko na ito susunod. Kasi kinonvict na ako ng Lord eh. Di ba? Kasi Christ is in me, dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon. Kaya dapat sa bawat paglabas natin dito, ay, dala ko ang pangalan ng Panginoon. Lord, okay po ba itong aking suot na damit? Nakakalugod po ba ito sa inyo? O meron bang magkakasala ng dahil dito sa suot kong damit, Lord? O kung doon sa ginagawa natin, Lord, yun po bang ginagawa ko, ay meron po bang nagkakasala? Kaya dapat mag-pray tayo, Lord, tulungan mo po ako mabago sa aking kilos, gawa at pananalita. Unti-unti tayo matatransform. Di ba? At kinukumbit tayo ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng transformation. Di ba? Yung talagang babaguhin ka ng Panginoon mula ulo hanggang paa. Makeover. Alam niyo po, ang winning sa ibang lugar ay napakahigpit. Kahit yung magsusuot ng higaw na malaki ay hindi po pwede. Pero dito sa Israel, hindi mahigpit si Pastor Alan. So tayo na maghigpit sa sarili natin. Amen? Amen. Meron namang, okay lang naman yung mga suot natin eh. Kaya lang kung minsan, kinukonvict tayo ng banal na espiritu, hindi tama yung suot mo. Sumunod tayo. Amen? Sa pag-post natin, ng mga TikTok natin, ng mga picture natin, ask the Lord, Lord, okay po ba na i-post ko ito? Di ba? Tanungin natin ang Panginoon dahil sasagot naman eh, ask the Holy Spirit. Amen? Last na. Blessing will flow pagkatapos daw po ng heart transplant. Ano ang susunod? Blessing will flow. Blessing will flow. After po ng transplant, sabi niya doon, nagkaroon daw tayo ng soft and teachable heart. Nung napalitan ng ating puso. Pangalawa, sabi niya doon, na-renew ang ating puso. Ibig sabihin, bago na, di ba? And then the last, kapag ka daw nangyari ang lahat ng iyon, of course, ang pagpapala ay dadaloy na. Bakit? Kasi nawala na yung stony heart natin. Ano ang nawala noong inapalahan tayo yung ating stony heart? Natuto tayo magpatawad. Ang unforgiveness po ay kasalanan. At yan ang unang-unang nagiging
hindran sa ating pagpapala. Amen. Kasi mayroong bitterness. Di ba pagka tayo ay hindi nagpapatawad, ang unang-unang nakikita sa atin, bitter tayo. Sa pananalita natin, madali tayong inggitera tayo, madali tayong mainggit. Bakit si ganito, si ganyan? Kahit ako, nakakalanas ako ng ganon, yung sa sitwasyon, Lord, iisa lang naman ang desire ng puso ko, magkaroon ako ng buo at masayang pamilya, pero hindi ko nakamtan. Kaya pag kami nakikita ko ano, of course ako rin. Nagkakaroon ako ng bitterness kasi, Lord, bakit hindi ako nagkaroon ng buo at masayang pamilya? Pero hindi kasama ang inggit doon ha. Nagkaroon lang ako ng bitterness. Sana ganun din ako doon. Diba? Pero syempre, may tinuturo sa atin ng Panginoon kung bakit yun ang prayer natin. Ba't hindi natin makamtan yun? May tinuturo ang Panginoon sa atin. Amen? Hindi man dito sa lupa, pero doon sa langit. Buo ang pamilya natin. Yun ang kailangan natin ibatin sa prayer. Amen? Sabi niya, blessing will flow. So, magpo-flow na lang po yung pagpapala sa atin. Sabi po sa Ezekiel 36 verse 29, I will save you from all your uncleanness. I will call for the grain and make it plentiful and will not bring famine upon you. Wow! Sabi niya, dahil meron ka ng bagong puso, mag-uumpisa na mag-flow ang pagpapala sa buhay mo. Sabi niya, I will save you from all your uncleanliness. Di ba tinanggal na yung lahat ng uncleanliness sa puso natin? Kasi bago na nga eh. Ano pa? Sabi niya, ang ganda dito, I will call for the grain and make it plentiful and will not bring famine upon you. Amen. Kasi magpo-flow yung blessing dahil may bago ka ng puso, di ka na madamot. Di ka na maghihinayang na ibigay ko yung 10% ng yung tithes. Diba? Hindi nagpo-flow ang blessing sa atin kasi hindi natin nauunawaan ang patungkol sa tithes and offering. Kasi nga dahil yung ating puso ay merong sakit. Di ba pagka may sakit tayo, parang wala ka naiintindihan sa lahat ng bagay. Yung ngipin nga lang sumakit, di ba? Parang buong katawan mo na masakit na. Isa sabihin, sumakit ang lahat, wala yung ngipin. Di ba? Kasi pakiramdam mo, ginanya mo parang masakit, parang lahat na lang. Makuhawa ka mo sa tahimik ko. Di ba? Ngayon, nung tinanggal na ng Lord yung ating puso na bato, unti-unti na yun ang bumulong, ay, ganito pala, kailangan ko palang ibigay ang aking 10% kasi yun pala yung susi sa pagpapala. Kailangan ko palang magbigay. Give and it will be given, di ba? Pero sabi doon, yung 10% hindi sa atin yun. Sa Lord ang 10%. Amen? Kasi, nauunawaan na natin bakit nabago na yung puso natin. Di ba? Wala na yung sakit. Pagka magbibigay ka, di ba? Kakainis pa doon sa church na yun, lagi na lang bigay ng bigay. Ubus na yung aking sweldo. Pero na nagkaroon ka ng bagong puso, Pastora, ako na magluluto every Friday ha. Ako na magkukumit na ako ng every Friday. Pledge ko na po yan, gusto ko magpakain. Ako na. Di ba? Kasi bagong puso na tayo. Mapagbigay na tayo. Hindi na natin pinag-iimbutan yung hindi sa atin. Kasalanan pala yun. Pag hindi ka nagbibigay ng tithes kasi pinag-iimbutan mo yung hindi sa iyo. Kasi sa Lord yun eh. Amen? So sabi niya, tatanggalin niya. I will save you from all your uncleanness. I will call. Tatawagin daw niya, oh. I will call for the grain and make it plentiful and will not bring famine upon you. Napakaganda po dito sa Isaiah. Sabi niya sa Isaiah 43 verse 3, aking ibubuhos ang saganang tubig sa uhaw na lupa. Hallelujah. Imagine mo yun. Sa tuyong lupa, maraming batis ang padadaluyin. Ibubuhos ko sa iyong mga anak ang aking espiritu at ang mga liping susunod sa iyo ay pagpapala. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen? Napakabuti ng Panginoon sa kanyang mga pangako. Dahil mag-flow yung blessing, dahil meron na tayong bagong puso, ang sabi niya doon, yung mga uhaw. Yung sabi doon sa ibang translation,
manifestation ay yung disyerto, patutubigan niya. Imagine mo yung disyerto. Magiging dagat. Imagine mo doon sa papuntang ilat, di ba? Disyerto yun. Magkakaroon daw ng tubig doon sa Red Canyon, di ba? Alam mo na sa Red Canyon? Di ba? Mga tuyot yun, pero may daanan ng tubig. Ibig sabihin, may pagpapala na inilaan ng Panginoon. At ganoon din sa buhay natin. Amen? May pagpapalang nakalaan. Ang sabi niya, ang pangako niya, aking ibubuhos ang saganang tubig sa uhaw na lupa. Ibig sabihin, nung ang ating puso ay napalitan, nagkaroon tayo ng kauhawan na hanapin ang presensya ng Panginoon. Amen? Nagkaroon tayo ng kauhawan na tayo ay lumuhod sa harapan ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng kauhawan na tayo ay magbasa ng kanyang salita. Nung ang ating puso hindi pa nauoperahan, makita lang natin yung Bible, inaantok na tayo. Sabi doon sa napanood ko, si Teletestay, sabi niya, di ba pag magbabasa ka ng Bible, pakiramdam mo may nagpapalipay sa'yo, di ba? Demonyo yung mga demonyito. Sabi niya, hoy, si Evelyn Limon, ang ganito yung oras ng kanyang devotion. Kayo mga demonyito, bantayan niyo, paligiran niyo siya. Pagkatapos, paypayanin niyo yung kanyang mata para siya antukin. Kantahan niyo pa ng lulubay. Di ba? Hindi na nakapagpasa ng Bible, nakatulog na. Di ba nag-iilig? Nagdi-devotion siya. Sino yung nag-iilig? No comment. Hallelujah. No comment. Diba? Napakabuti ng Lord. Imagine mo, saganang tubig. Saganang tubig sa uhaw na lupa. Hallelujah. Ano pa sunod? Sabi niya, padadaluyin at ibubuhos sa mga anak natin ang kanyang espiritu. O yung mga anak natin hindi nagseserve sa Lord, makikita na lang natin na bless ako doon sa pamangkin ni Del. Grabe! Di ba sabi niya, anong gusto mo paglaki? Maging, Engineer. engineer ka? Hindi. Sabi niya, ano sabi niya? I want to preach the gospel. I want to preach the gospel. Di ba sabi doon, padadaluyin ko, ibubuhos ko sa mga anak ninyo ang aking espiritu. Amen. Magpatuloy tayo. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating mga anak. Ang Panginoon ang bahala dyan. Mag-focus tayo. Kanina may kinakounsel ako, yung kaibigan ko nila ay matagal na po siyang born again, nag-a-attend siya dati sa JIM. At nagkahiwalay sila mag-asawa. Sabi ko sa kanya, ang word ng Lord sa iyo, ayusin mo ang relasyon mo sa Panginoon at ang Lord ang mag-aayos ng relasyon mo sa iyong asawa. Go ba? Sabi ko sa kanya, bumalik ka sa Panginoon. Hanggat hindi ka bumabalik sa Panginoon, hindi niya aayusin ang relasyon ng mag-asawa kasi Diyos-Diyosan mo siya eh. Kailangan mong bumalik sa Panginoon. Sabi niya, mahirap. Talaga mahirap, pero kailangan mong mag-step forward. Isang hakbang lang muna ang gawin mo. Halimbawa, sa isang buwan, isang beses ka muna pumunta ng church. Mali mo, sa isang beses na yun, katagpuin ka kaagad ng Panginoon. Amen? And then, sa susunod na buwan, maging 2 times ka na pupunta. Sa susunod na buwan, hindi mo kaya ng 2 times, 2 times and a half. Diba? Hanggang sa ma-reach mo yung, wow, kasi hanggang hindi mo pinapractice, sabi ko, walang mangyayari sa buhay mo. Amen? So, kaya sabi niya, ibubuhos ko sa iyo mga anak ang aking espiritu at ang mga libing susunod sa iyo ay pagpapalain. Amen. Hallelujah! Until doon sa kung ilang henerasyon dadalo yung pagpapala sa atin. Amen? Pagpapala, lahat ng klase ng pagpapala, hindi kinarana natin. Lord, ang aking mga anak, hindi man ngayon ako mag-ani. Ang aking mga anak ang mag-aani. Amen? Hindi ko man naranasan, Panginoon, ang pagpapala ng buo at masayang pamilya. Aanihin ang aking mga anak. In Jesus' name. Hindi ko man naranasan yung mga hinihingi ko ngayon, Panginoon. Aanihin ang aking mga anak. Alam niyo, sa bawat paglabas ko at pagpunta ko sa mga ospital, nagpe-pray sa mga may sakit, Lord, ang anak ko ang mag-aani ng pagpapala na inilaan mo sa aking ginagawa. Amen. Amen. Amen? Merong isang testimony ako narinig doon sa Facebook sa rin, na sabi niya, yung ginawa ng aking pamilya, kaming mga anak ang umaani. Kaya huwag tayong mapagod mga kapatid sa pagsiserve sa Panginoon. Amen. Sa paggawa ng
ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Tandaan natin, hindi mawawala ng kabuluhan ang lahat ng ginagawa natin. Amen? Sige, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Kung ngayong gabi po ay naramdaman natin na ang ating puso ay bato pa, matigas pa, tayo po ay lumapit sa Panginoon ngayong gabi. Hilingin natin sa Panginoon, Lord, matapos mo mapakinggan ang sermon na ito, Lord, tulungan mo po ako. Operahan mo po yung puso ko. Kung meron pa tayong mga tao na hindi pa natin napapatawad, meron pa tayong galit, meron pa tayong inis kapag naririnig natin ang kanyang boses, kapag nakikita natin na iinis pa tayo, ask the Lord, Lord, purify my heart ngayong gabi. Lord, bigyan mo po ako ng bagong puso, soft and teachable heart. Lord, bigyan mo po ako ng renewed heart. Lord, buksan mo po ang pagpapala sa buhay ko at sa buhay ng aking mga anak. Hallelujah. Father God, maraming salamat sa gabi ito, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat, tunay na kami ay nagkakaisa sa Espiritu, Panginoon, O God. Lord, nakikita mo ang puso ng bawat isa ngayong gabi, Panginoon. Kung meron pa man po, Panginoon, na mga stony heart ngayong gabi, Panginoon. Kung meron pa po, Panginoon, na mga wicked heart ngayong gabi, Panginoon. Lord, katagpuin mo po sila, Panginoon, O God. Ikaw po ay Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, kaya mo po mapangyari lahat ng bagay. Kung meron pa man pong pain sa aming mga puso, Panginoon, O God, ngayong gabi. Lord, you are our great doctor, Panginoon, O God. You are our great physician. You are our great healer, Panginoon, O God. Lord, pagalingin mo po, Panginoon, ang pusong sugatan, Panginoon, O God, ng mga kapatiran namin, Panginoon. Lord, yung mga emotion namin na sobrang nasugatan, i-heal mo po ito, Panginoon, O God. Yung aming mga natutulog na espiritu, Panginoon, gisingin mo po, Panginoon, O God. Hallelujah. Sabi mo nga po sa iyong salita, O Diyos, na marami ang aanihin, subalit wala ang mag-aani, Panginoon, O God. Lord, dalangin ko, O Diyos, sa bawat isa na nandito, Panginoon, Lord, ay dinggin ang panawagan mo, Panginoon, O God. Dahil, Lord, hinong na po ang aanihin, wala ang mag-aani, Panginoon. Lord, kung kami ay merong bagong puso na Panginoon, here we are, Panginoon. Tumutugon po kami, Panginoon, sa iyong panawagan. Sinabi mo, Panginoon, whom shall I send? Hallelujah. At Lord, kami tumutugon sa iyong panawagan. Here we are, Panginoon. Send us, Panginoon, O God, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo. Send us, Panginoon, sa mga taong nawawala ng pag-asa, Panginoon. Send us, Panginoon, sa mga taong may mga sakit at karamdaman, physically, emotionally, spiritually, Panginoon. Send us, Panginoon, Lord, sa mga drug addict, sa mga, Lord, sa mga alcohol, sa mga manginginom, Panginoon, O God. Lord, send us, Panginoon, O God, sa mga nangangailangan ng kaligtasan, Panginoon. Lord, send us, Panginoon, sa mga taong nakaredy ng kanilang mga pusong, Panginoon, O God, at handa ng anihin, Panginoon, O God. Send us, Panginoon, O God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa gabi ito, Panginoon. Pagpalayan ang buhay ng bawat isa, ang lahat ng mga nakarinig ng iyong salita ngayong gabi. Dalayan ko, O Diyos, na ito ay may apply namin sa aming mga buhay, Panginoon, O God. Lord, sa inyo namin ibinabalik ang lahat ng papulit, pasasalamat, pagkakila in Jesus' name.